OKC Thunder versus San Antonio Spurs, Game 5 Preview. Ang kasiyahan at excitement ng isang serye tulad ng Western Conference Finals sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs ay nakasalalay sa mga hindi inaasahang pangyayari at sa pabago-bagong takbo ng kwento sa bawat laro. Sa isang araw, maaaring magmukhang kontrolado ng isang team ang serye, ngunit sa susunod na laban ay biglang babaligtad ang sitwasyon at ang kabilang panig naman ang magpapakita ng lakas. Yan ang dahilan kung bakit napaka-espesyal panoorin ng seryeng ito, walang kasiguraduhan, walang permanenteng momentum at bawat laro ay may bagong istoryang isinusulat. Sa tuwing iisipin ng mga fans at analyst na natuklasan na ng isang team ang sikreto para talunin ang kalaban at isang hakbang na lamang sila patungo sa pagwawagi ng serye, agad namang bumabawi ang kabilang panig. Nagbabago ang usapan, nag-iiba ang pananaw ng publiko at muling nagiging pantay ang laban. Isang laro, ang usapan ay kung paano mapipigilan ng OKC si Victor Wembanyama. Sa susunod naman, iniisip ng marami na baka hindi kayanin ng Spurs ang dami ng injuries nila. Pagkatapos nito, sasabihin naman ng mga tao na masyadong malalim at kumpleto ang lineup ng Thunder. Ngunit kalaunan, nagkaroon din sila ng problema nang ma-injure ang ilan nilang pangunahing playmakers dahilan upang muling magbago ang direksyon ng serye. At sa gitna ng lahat ng iyon, muling nagpakitang gilas si Wembanyama at ipinakitang handa siyang akuin ang responsibilidad para sa Spurs. Dahil dito, naging serye ito na puno ng twists, momentum swings at matitinding bakbakan, eksaktong klase ng seryeng inaasahan mula sa dalawang team na parehong nagtala ng higit sa 60 wins noong regular season. Paulit-ulit na sinasabi ni Thunder head coach Mark Daigneault na mahalaga ang pag-reset ng isip pagkatapos ng bawat laro. Matapos matalo ang Thunder sa Game 4 at maitay ng Spurs ang serye sa 2-2, muling ipinaalala ni Daigneault sa kanyang mga players ang kahalagahan ng pagtuon lamang sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit palagi nilang pinag-uusapan ang pagbabalik sa zero pagkatapos ng bawat laban. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang naging laro nila noong nakaraan o kung gaano kasama ang nangyari sa pinakahuling laban. Ang bawat laro ay isang bagong simula. Ang dalawang panalong nakuha nila noon ay walang saysay kung hindi nila maipagpapatuloy ang magandang laro at ganoon din naman ang nangyari sa kanilang pagkatalo sa Game 4, hindi iyon dapat dalhin sa susunod na laban. Ngayon, ang tanong ng lahat ay kung sino ang makakakuha ng 3-2 lead, sino kaya ang magkakaroon ng pagkakataong tapusin ang serye sa Game 6. Sa isang dikit tulad nito, napakahalaga ng bawat laro at bawat possession. Isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit napakahirap bantayan ng San Antonio ay ang kakaibang talento ni Wembanyama. Sa unang laro pa lamang ng serye, nagpakita na siya ng performance na maituturing na makasaysayan. Bagamat bumaba ang kanyang produksyon sa Games 2 at 3 dahil sa adjustments ng Thunder defense, muli siyang bumangon sa Game 4 sa pamamagitan ng napakalaking ambag, 33 points, 8 rebounds, 5 assists, 3 blocks at 2 steals. Mahirap asahan na mauulit niya ang eksaktong ipinakita niya sa Game 1 dahil napakataas ng antas ng performance na iyon. Ngunit kung maipagpapatuloy niya ang ipinakita niya sa Game 4, sapat na iyon upang ilagay ang Spurs sa magandang posisyon para manalo. Walang kasiguraduhan sa basketball, ngunit malinaw na mas mataas ang tsansa ng San Antonio kapag dominanteng naglalaro si Wemby. Dapat ding kilalanin ng Thunder dahil nagawa nilang pabagalin si Wemby sa ilang bahagi ng serye. Isa sa kanilang pangunahing estratiya ay limitahan ang kanyang paghawak ng bola malapit sa ring. Kapag nakaposisyon siya sa ilalim, napakahirap siyang pigilan dahil sa kanyang taas, haba ng braso at kakayahang tumapos kahit mahigpit ang depensa. Samantala, napakalaking hamon din ito para kay Chet Holmgren. Hindi lamang siya nahihirapan sa opensa, kundi pati na rin sa depensa. Kapag hindi niya binabantayan si Wembanyama, kailangan naman niyang harapin ang isa pang matangkad na player gaya ni Luke Cornett. At kapag wala siya sa ilalim, napipilitan siyang habulin ang mas maliliit at mas mabilis na player sa perimeter. Sa opensa naman, ramdam na ramdam niya ang depensa ni Wembanyama. Makikita ito sa kanyang shooting percentages. Sa dalawang talo ng OKC, 33.3% lamang ang kanyang shooting. Ngunit sa dalawang panalo nila, umakyat ito sa 58.8%. Hindi naman hinihingi ng Thunder na gumawa siya ng napakalalaking numero araw-araw. Hindi nila kailangan ng 20 points at 10 rebounds mula sa kanya sa bawat laro.
Ngunit malaking bagay kung magiging epesyente siya sa opensa at makakatulong sa spacing at ball movement ng team. Ipinaliwanag ni Daigneault na hindi lamang si Holmgren ang may problema noong Game 4. Ayon sa coach, pangkalahatang problema ng buong team ang nangyari sa kanilang opensa. Hindi raw ito simpleng usapin ng isang player na hindi makapuntos. Sa kabuuan, hindi naging maayos ang kanilang offensive flow at naapektuhan nito ang lahat ng player sa court. Si Wembanyama ay nanalo pa nga ng kanyang unang Kia Defensive Player of the Year award at unanimous na napili sa All-Defensive First Team. Samantala, muntik na ring mapasama si Stephon Castle sa All-Defensive Second Team dahil sa kanyang mahusay na perimeter defense. Sa panig naman ng Thunder, napili si Holmgren sa All-Defensive First Team habang si Cason Wallace ay kabilang sa Second Team. Ipinapakita lamang nito kung gaano kataas ang kalidad ng depensa sa seryeng ito. Isa sa mga pangunahing layunin ng Spurs ay pigilan si Shai Gilgeous-Alexander na kontrolin ang laro. Alam nilang kapag naging komportable si Shai, mahihirapan silang manalo. Kaya naman ginagamit nila si Castle upang guluhin ang MVP. Sa mga possession kung saan si Castle ang direktang nagbantay kay SGA, napigilan niya ito sa 6 na puntos lamang gamit ang 2-for-6 shooting. Pinuri ni Spurs guard Devin Vassell si Castle at sinabi niyang ito ang pinakamahusay na perimeter defender sa liga. Ayon kay Vassell, napaka-pisikal ni Castle at hindi ito tumitigil sa pangungulit sa kalaban. Mabilis ang kanyang mga kamay, mahusay gumalaw ang kanyang paa at talagang pinapahirapan niya ang kahit sinong binabantayan niya. Sa Game 4, halatang halata ang epekto ng depensa ng Spurs. Nakagawa ang OKC ng 20 turnovers, 33% lamang ang kanilang shooting mula sa field at napakasama rin ng kanilang tres dahil 6 lamang ang kanilang naipasok sa 33 attempts. Ayon kay Daigneault, kailangan nilang pag-aralan ng mabuti ang kanilang naging laro upang malaman kung anong adjustments ang dapat gawin. Aminado siyang may bahagi rito ang mahusay na depensa ng Spurs, ngunit alam din niyang marami pa silang pwedeng gawin upang gumanda ang kanilang laro sa susunod na laban. Malaking issue rin ang injuries ng magkabilang teams. Nung una, ang Spurs ang kulang sa healthy players, pero ngayon ang Thunder naman ang nahihirapan dahil sa injuries. Si Jalen Williams ay may strained left hamstring at hindi nakalaro sa ilang importanteng playoff games. Kahit bumalik siya laban sa Spurs, muling lumala ang injury kaya hindi niya natapos ang Game 2 at hindi na nakalaro sa Games 3 at 4. Malaking kawalan siya dahil isa siyang pangunahing scorer at playmaker ng OKC. Nasugatan din si Ajay Mitchell sa Game 3 at na-rule out sa Game 5. Dahil dito, nabawasan ang scoring at playmaking depth ng Thunder kaya napipilitan ng ibang players na magdala ng mas mabigat na responsibilidad sa gitna ng mataas na pressure ng conference finals. Sa kabuuan, naging kapanapanabik ang serye dahil sa kombinasyon ng adjustments, depensa, tibay ng loob at kakayahang makabangon ng bawat team.